tunay na pangako. Sinabi sa kanya ng isa pa sa mga alagad, Panginoon, payagan mo muna akong pumunta at ilibing ang aking ama. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at hayaang ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Mababasa po yun sa Matthew chapter 8 verse 21 to 22. O Panginoon naming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat at ito po, makapag-devotion kami, makapag-aralan po namin ulit ang inyong salita at tungkol po sa inyo. Panginoon, napakamakapangyarihan niyo, Panginoon, at talagang lagi niyo kami pinoprotektaan sa araw-araw. Meron kaming bagong araw po ngayon. And Panginoon, kung po pwede po sana, talagang ipaintindi niyo po sa amin ang salita po ninyo. At Panginoon, gawin po namin at ang lahat ng aming matututunan ngayon ng buong puso para sa inyo. Ulit Panginoon, yung bawat mananampalataya ay sana po mas lumalim ang kanilang pananampalataya para sa inyo ng buong pagmamahal. At Panginoon, sa mga hindi pa po alam kung saan sila pupunta pagkatapos ng buhay dito, kung sila ba ay pupunta sa kaharian nyo o sa impyerno, ay sana po Panginoon makakilala sila kay Kristo Jesus na kayo rin po iyon, na bilang kanilang Panginoon ng buong puso para sila po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat Panginoon at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Gaya ng eskriba, ang pangalawang lalaking ito ay nawala sa tala pagkatapos lumapit kay Jesus. Maliwanag na ang mga kahilingan ng Panginoon na pagiging disipulo ay masyadong mahigpit at ang apela ng pagiging disipulo ay naglaho. Ang tagubilin ni Kristo na sundin siya ay nangangahulugang lamang kung ang sinuman ay nagnanais na sumunod sa akin, dapat niyang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mababasa po yun sa Matthew chapter 16 verse 24 and cross-reference sa Matthew chapter 19 verse 16 to 22. Laging nililinaw ng Panginoong Jesus na ang pangako ay dapat kumpleto o hindi talaga isaalang-alang ito. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi isang tabak, sapagkat ako'y naparito upang itakda ang isang tao laban sa kanyang ama, at ang isang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae, at ang mga kaaway ng isang tao ay magiging miyembro ng kanyang sambahayan. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 10 verse 34 to 38. Ito ay hindi nagsasalita ng Kristiyanong paglilingkod kundi tungkol sa kaligtasan. Hindi ililigtas ng Diyos ang sinumang lalapit sa Kanya ng may mga tali. Matagal nang hinahangaan ng mga tao si Kristo para sa kanyang otoridad, moral na pagtuturo, mga pamantayan sa etika, pag-ibig at pagpapagaling, maging ang kanyang pagka-Diyos. Ngunit sa kabila ng iyon, nabigo silang isuko ang kanilang sarili sa Kanya. Isinulat ni J.C. Ryle, ang pinakamalungkot na daan patungo sa impyerno ay yaong tumatakbo sa ilalim ng pulpito, lampas sa Biblia, at sa gitna ng mga babala at paanyaya. Tanungin ang iyong sarili, paano ka nagdusa ng pagtanggi at paghamak para sa iyong pananampalatayang Kristiyano? Ano pa ang kulang sa iyong buhay kung mayroon kang pagtanggap ng iba ngunit hindi pagtanggap kay Kristo? O Panginoon naming banal sa langit, tunay Panginoon na napakabait nyo at talagang binibigyan nyo po ng tunay na kahulugan lagi sa amin ay yung tunay na ibig sabihin ng inyong salita kung ano talaga yung kaligtasan. Hindi ito yung pagkukunwari lamang, kundi talaga buong puso ibibigay ang buhay sa inyo. Ang pagiging disipulo po ninyo ay talagang lahat ay isinuko na sa inyo at talagang tinanggap kayo na kayo ang nagmamay-ari sa amin po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ginabayan niyo po kami. Paspasan niyo po yung bawat isa at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito
ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.